Bilang isang doktor na nag-aalaga sa mga nakatatanda, ako po si Dr. Benigno Manlapas. Nakita ko na po kung paano sinisira ng kakulangan sa tulog ang inyong puso, memorya at lakas. At kung kayo po ay higit 65 na, ang isang maliit na gawin na ito na inakala ninyong malusog ay maaaring siyang tunay na dahilan kung bakit hindi makatulog ng mahimbing ang inyong katawan. Marami na po akong nakitang senior na tahimik na nagdurusa sa loob ng maraming taon. Lahat dahil walang nagsabi sa kanila na ang ordinaryong tubig sa gabi ay maaaring maging kalaban nila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 simpleng inumin na mas mabuti pa kaysa sa ordinaryong tubig bago matulog. Mga inuming tumutulong sa inyong katawan na mag-relax, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at suportahan ang malalim at natural na pagtulog. Bago po tayo magsimula, nais ko pong marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ng video na ito at anong oras na po diyan ngayon? Pakitype po sa comments. Binabasa ko po ang bawat isa at nakakatulong po ito para mas maramdaman kong konektado ako sa inyo. At kung nakita ninyong makakatulong ang paksang ito, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang simpleng health tips na ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo. Gabi-gabi, maraming senior sa buong Pilipinas ang umiinom ng isang basong tubig bago matulog, sa pag-aakalang makakatulong ito para manatili silang malusog at hydrated. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, hindi na po pareho ang paggana ng ating katawan. At ang inosenteng gawin na ito ay maaaring tahimik na nakakagambala sa mismong tulog na pinakakailangan ng inyong katawan. Ang ordinaryong tubig ay walang sustansya na sumusuporta sa nervous system. Hindi nito pinapainit ang inyong katawan. Wala itong taglay na magnesium, glycine, o tryptophan, ang mga natural na compound na kailangan ng inyong utak para makapasok sa malalim at nagpapagaling na pagtulog. Pagkatapos ng 60, ang antidiuretic hormone ng inyong katawan na tinatawag ding vasopressin ay nagsisimulang bumaba, lalo na sa gabi. Ibig sabihin, hindi na bumabagal ang trabaho ng inyong mga bato habang natutulog. Patuloy silang gumagawa ng ihi na parang araw pa rin. Nagiging mas sensitibo ang inyong pantog, nagpapadala ng senyales sa utak kahit hindi pa ito puno. At bigla na lang, magigising kayo ng 2:00 ng madaling araw, nakatitig sa kisame. Ang sirang cycle ng pagtulog na ito ay nag-aalis ng inyong pagkakataon na makapasok sa malalim na yugto ng pahinga. Ang yugto kung saan naghihilom ang inyong utak, nagre-reset ang inyong blood pressure at napoprotektahan ang inyong memorya. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa mababang enerhiya, malabong pag-iisip, at maging sa hindi matatag na blood sugar o pabago-bagong mood. At marami pa ring mga nakatatanda ang hindi napagtatanto ang tunay na dahilan sa likod nito. Pero heto po ang magandang balita, aking kaibigan. Hindi ninyo kailangang tuluyang itigil ang pag-inom sa gabi. Kailangan ninyo lang piliin ang tamang uri ng inumin, isa na nagpaparelax sa inyong mga ugat, dahan-dahang sumusuporta sa hydration, at hindi ginigising ang inyong pantog. At sa sandaling gawin ninyo ang maliit na pagbabagong ito, ang inyong tulog ay maaaring bumalik hindi sa pilitan, kundi ng may biyaya. At magigising kayo na mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at mas nakapahinga, tulad ng nararapat na maramdaman ng inyong katawan. Inumin bilang 5, maligamgam at walang tamis na almond milk. Isang banayad
na kasama sa pagtulog para sa mga senyor. Sa dami ng mga inumin bago matulog, ang maligamgam at walang tamis na almond milk ay namumukod tangi bilang isang malambot at nakakaginhawang lunas, lalo na para sa mga senyor na naghahanap ng natural at walang patid na pagtulog. Pagkatapos ng 60, bumababa ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng mga sleep hormone at ang nervous system ay nagiging mas sensitibo kahit sa pinakamaliit na stress o discomfort. Sa yugtong ito ng buhay, ang iniinom ninyo bago matulog ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ninyo. Ang almond milk ay natural na mayaman sa magnesium at tryptophan, dalawang sustansyang kilala sa pagpapakalma ng isip at paghahanda ng katawan para sa pahinga. Ang magnesium ay dahan-dahang nagpaparelax sa inyong mga ugat at kalamnan na tumutulong sa inyo na bitawan ang paninikip at tensyon na naipon sa buong araw. Ang tryptophan naman ay tahimik na gumagana sa loob ng inyong utak, hinihikayat ang paglabas ng serotonin na kalaunan ay nagiging melatonin, ang hormone na nagdadala sa inyo sa mahimbing na pagtulog. Hindi lamang po ito teorya. Isang pag-aaral sa Iran ang natuklasan na ang mga senior na regular na umiinom ng almond milk sa loob lamang ng 2 linggo ay nadagdagan ang kanilang average na mahimbing na tulog ng 22 minuto bawat gabi. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang maaaring maging kahulugan para sa inyo ng 22 minuto ng mas mahimbing na pagtulog. Mas kaunting pagpunta sa banyo, mas kaunting pagbaling-baling sa kama, at isang mas sariwang isip sa umaga. Ang almond milk ay magaan din sa tiyan, mababa sa asukal, at hindi magdudulot ng pamamaga ng tiyan, isang karaniwang alalahanin para sa maraming nakatatandang manunood, lalo na sa mga may issue sa blood sugar o panunaw. Para makuha ang pinakamagandang epekto, painitin ang 120 hanggang 150 ml ang plain at walang tamis na almond milk mga 1 oras bago matulog. Maaari kayong magdagdag ng isang maliit na kurot ng kanila para suportahan ang sirkulasyon at dagdagan ang init, lalo na sa mga gabing malamig. Mukha itong simpleng inumin, ngunit ang munting gawin na ito ay maaaring magdala ng mapayapang pahinga kung saan bigo ang mga sleeping pill. Subukan ninyo ito sa loob ng 3 gabi ng sunod-sunod. At kung maramdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong mga mata, sa inyong hininga, sa inyong lakas, ipaalam ninyo sa akin dahil minsan ang kailangan lang ng inyong katawan ay ang tamang uri ng pag-aalaga na ibinibigay sa tamang oras at may pagmamahal. Inumin bilang 4 chamomile tea, isang banayad na bulaklak na tumutulong sa inyong matulog ng mahimbing sa buong gabi. Minsan, ang kailangan lang para patahimikin ang isip na ligalig ay isang maliit na tasa ng tsaa. Hindi para sa lasa, kundi para sa paraan nito ng pagpapakalma sa puso. At sa lahat ng mga herbal na option, nakuha ng chamomile tea ang tiwala ng mga nakatatanda sa buong mundo, kabilang ang maraming respetadong senior dito sa Pilipinas. Ito ay walang caffeine, banayad sa tiyan, at may dalang espesyal na compound na tinatawag na apigenin na may mahalagang papel sa inyong sleep cycle. Ang apigenin ay isang plant-based flavonoid na kumakapit sa mga GABA receptor sa inyong utak, ang parehong mga receptor na responsable sa pagpapakalma ng mga ugat at pagbabawas ng pagkabalisa. Kapag narating ito ng apigenin, tinutulungan nito ang inyong nervous system na natural na bumagal ng walang mga side effect ng mga sleeping pill. Ang tibok ng inyong puso ay kumakalma, ang inyong mga iniisip ay bumabagal, at ang inyong katawan
ay nagsisimulang lumipat sa rest mode. Isang clinical study ang nagpakita na ang mga matatanda na higit sa 65 pa na umiinom ng chamomile tea tuwing gabi sa loob lamang ng 2 linggo ay nakaranas ng 30% pagbaba sa mga paggising sa gabi. Mas mabilis din silang nakatulog at nagulat na mas sariwa ang pakiramdam kinaumagahan ng hindi gumagamit ng anumang matapang na gamot o supplement. Para subukan ito, kumuha ng isang tibag ng tuyong chamomile at ibabad ito sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Hayaan itong lumamig sa isang maligamgam at komportableng temperatura at inumin ito mga 45 minuto bago matulog. Iwasang magdagdag ng asukal o pulot, lalo na kung binabantayan ninyo ang inyong blood sugar or may issue sa panunaw. Kung gusto ninyo ang isang hiwa ng sariwang luya o ilang patak ng vanilla essence, ay maaaring magdagdag ng init at lasa. Ang simpleng tsaa na ito ay hindi isang magic cure, ngunit para sa maraming nakatatanda, ito ay nagiging isang tahimik na kasama sa kanilang bedtime routine. Subukan ito sa loob ng ilang gabi, lalo na kung madalas kayong nakahiga sa kama na may hindi mapakaling isip o pusong ayaw tumahimik. At kung matuklasan ninyong medyo mas mahimbing ang inyong tulog, isang beses na lang gumigising sa halip na 3, ibahagi ninyo ang inyong karanasan dahil ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa isa pang nakatatanda na muling matuklasan ang mapayapang tulog na akala nila'y nawala na. Inumin bilang 3, tinimplang maligamgam na tubig ng buko. Isang nakapapawing pagod na mineral drink para pakalmahin ang inyong pantog sa gabi. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang tubig ng buko ay simbolo ng kalusugan, magaan, nakakapresko, at madaling makuha sa mga palengke mula Luzon hanggang Mindanao. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kapag ginamit ng tama, maaari rin itong maging isang banayad na inuming sumusuporta sa pagtulog, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Makikita ninyo, sa loob ng bawat murang buko ay may balanse ng mga natural na mineral tulad ng potassium, magnesium, at sodium na tahimik na sumusuporta sa panloob na ritmo ng inyong katawan. Ang mga mineral na ito ay tumutulong na bawasan ang hindi kinakailangang mga nerve signal mula sa pantog, i-relax ang mga smooth muscle, at panatilihin ang electrolyte balance ng inyong katawan sa gabi. Ito ay mahalaga dahil kahit na isang maliit na imbalance pagkatapos ng hapunan ay maaaring magdulot ng paninigas ng pantog o yung maling pakiramdam ng pagkaihi habang kayo ay natutulog. Isang pag-aaral sa Journal of Sleep Disorders ang natuklasan na ang mga matatanda na may mababang antas ng potassium ay gumigising ng 28% na mas madalas sa gabi para umihi. Ngunit nang dahan-dahang naibalik ang mga mineral na iyon sa pamamagitan ng pagkain, bumuti ang kanilang pagtulog nang hindi nangangailangan ng gamot. Para gamitin ang tubig ng buko ng ligtas, laging painitin ito ng bahagya at huwag itong inumin diretso mula sa ref. Ang malamig na likido ay nakakairita sa lining ng pantog at nakakagambala sa panunaw, lalo na sa mga matatandang katawan na sensitibo na pagkalubog ng araw. Gayon din, kung mayroon kayong mga problema sa bato o kailangang limitahan ang potassium, kausapin muna ang inyong doktor bago subukan ang lunas na ito. Ang pinakamahusay na paraan upang inumin ito ay sa pamamagitan ng pagtunaw ng sariwang tubig ng buko na may kasamang maligamgam na tubig, mga 100 hanggang 120 ml ay sapat na. Dahan-dahan itong inumin mga 1 oras pagkatapos ng hapunan at bigyan ang inyong katawan ng oras para maabsorb ang mga banayad
na mineral nito bago humiga. Ibinahagi ng isang lolo mula sa Batangas na matapos niyang palitan ang kanyang tsaa sa gabi ng tinimplang tubig ng buko, hindi na siya nagigising ng 2:00 ng umaga tuwing gabi. Sabi niya, pakiramdam ko, natuto na ring manahimik ang pantog ko. Kaya kung ang inyong mga gabi ay madalas na nagagambala kahit na kaunti lang ang inyong iniinom, marahil ang solusyon ay hindi ang mas kaunting tubig, kundi ang tamang uri ng tubig na ibinibigay ng may pag-iingat. Subukan ito sa loob ng 3 gabi. At kung mas mahimbing ang inyong tulog, ibahagi ang inyong kwento dahil minsan ang kapayapaan ay nagsisimula sa isang simpleng baso lamang. Inumin bilang 2, golden milk na may kasamang paminta. Isang nakapapawing pagod na inumin bago matulog para mabawasan ang stress at suportahan ang mahimbing na pagtulog. Sa maraming tahanang Pilipino, ang luyang dilaw o turmeric ay kilala bilang isang pampagaling na pampalasa na idinadagdag sa ulam at maging sa gatas kapag tayo ay nagkakasakit. Ngunit, pagkatapos ng siksin, ang luyang dilaw ay may isa pang tahimik na kapangyarihan, ang kakayahang pakalmahin ang inyong nervous system at ihanda ang inyong katawan para sa pagtulog. Kapag hinalo sa maligamgam na gatas at ininom sa tamang paraan, ito ay nagiging tinatawag nating golden milk. Isang simple at sinaunang lunas na nagpapaginhawa sa katawan mula sa loob. Ang mahika ay nasa curcumin, ang aktibong compound sa luyang dilaw. Ang curcumin ay tumutulong na pababain ang antas ng cortisol, ang hormone na ginagawa ng inyong katawan kapag nasa ilalim ng stress, kahit na hindi ninyo nararamdamang balisa kayo. Ang mataas na cortisol bago matulog ay nagpapanatiling alerto sa inyong utak, pinapabilis ang tibok ng inyong puso, at hinaharangan ang paglabas ng melatonin, ang hormone na nagpapadama sa inyo ng antok. Pinapahusay din ng curcumin ang aktibidad ng GABA sa utak na mahalaga para sa pagre-relax ng isip at pagpasok sa slow wave sleep. Ngunit may isang problema. Ang curcumin lamang ay hindi madaling maabsorb ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit nagdaragdag tayo ng isang kurot ng paminta. Ang pipirin na matatagpuan sa paminta ay nagpapataas ng absorption ng curcumin ng 7 hanggang 8 beses na ginagawang mas malakas at mas mabilis ang epekto. Para ihanda ang golden milk, ihalo lamang ang kalahating kutsarita ng luyang dilaw na pulbos na may isang maliit na kurot ng paminta sa 150 ml ng maligamgam na gatas. Maaari kayong gumamit ng almond milk, oat milk, o kahit gatas ng baka kung ito ay hiyang sa inyong panunaw. Haluing mabuti. Inumin ito mga 1 oras bago matulog at iwasang inumin ito nang walang laman ang tiyan. Ibinahagi ng isang retiradong guro mula sa Davao kung paano naging kaagapay niya ang golden milk sa mga gabing hindi siya makatulog. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, nabawasan ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan. Mas kalmado ang kanyang isip at nagsimula siyang matulog ng 6 na oras nang walang patid. Kung stress, pananakit ng kasukasuan, o isang hindi mapakaling utak ang nagpapagising sa inyo sa gabi, ang golden milk ay maaaring ang inyong tahimik na sagot. Subukan ito ng dahan-dahan sa loob lamang ng ilang gabi. At kung bumuti ang inyong pagtulog, sabihin ninyo sa isang taong mahal ninyo dahil ang paggaling, sa huli, ay nagsisimula sa init, kapwa sa katawan at sa puso. Inumin bilang 1, maligamgam na gelatin o bone broth. Isang nakapagpapanumbalik na inumin sa gabi na nagpapagaling habang kayo ay natutulog.
Sa yugtong ito ng buhay, kapag ang tulog ay nagiging mas mababaw at ang mga umaga ay mas mabigat ang pakiramdam, dapat nating itanong hindi lamang kung paano tayo natutulog, kundi kung gaano tayo kahusay na nakakabawi habang natutulog. Dahil ang malalim na pahinga ay hindi lamang tungkol sa pagpikit ng mga mata. Ito ay tungkol sa pagtulong sa katawan na ayusin ang mga kalamnan, pakalmahin ang mga ugat, at ibalik ang lakas ng tahimik sa buong gabi. At isa sa mga pinakamakapangyarihang inumin upang suportahan ang proseso ng pagpapagaling na ito ay isang bagay na hindi napapansin ng maraming nakatatanda sa Pilipinas: ang maligamgam na gelatin o magaan na bone broth. Ang pangunahing sangkap dito ay glycine, isang amino acid na natural na matatagpuan sa gelatin at sa dahan-dahang pinakuluang bone broth. Dahan-dahang pinapababa ng glycine ang tibok ng inyong puso, pinapakalma ang central nervous system, at itinataguyod ang slow wave brain activity, ang parehong estado na pinapasok natin sa panahon ng malalim at walang panaginip na pagtulog. Sinusuportahan din nito ang pagbuo ng collagen na mahalaga para sa kalusugan ng kasukasuan, pagkalastiko ng balat, at panloob na pag-aayos ng tissue. Lahat ng ito ay bumabagal pagkatapos ng siksirop. Hindi tulad ng mga sleeping pill, hindi pinipilit ng glycine ang inyong katawan na antukin. Sa halip, ginagabayan nito ang inyong sistema sa isang natural na ritmo ng pagtulog, isa na malambot ang pakiramdam, nagpapagaling, at madaling gisingan sa umaga. Para ihanda ito, tunawin ang isang kutsarita ng plain at walang lasa na gelatin sa 120 ml ng maligamgam na tubig at haluin hanggang sa ganap na matunaw. Maaari rin kayong gumamit ng low sodium na bone broth na dahan-dahang pinainit ng walang mabibigat na pampalasa o mantika at inumin ito ng mag-isa. Walang kanin. Pinakamainam na inumin 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Ang inuming ito ay hindi para punuin ang inyong tiyan, kundi para bigyang sustansya ang inyong katawan sa mas malalim na antas. Ibinahagi ng isang lolo mula sa Iloilo na matapos niyang palitan ang tsaa ng gelatin water sa gabi, nagsimula siyang gumising ng isang beses na lang sa halip na 4. Mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti at nagsimulang mawala ang pagkalito sa umaga. Lahat ng hindi binabago ang alinman sa kanyang mga gamot. Kaya kung sinubukan na ninyo ang lahat at pagod pa rin kayong gumising, marahil ang sagot ay hindi mas maraming tulog, kundi mas mahusay na tulog. Subukan ang maligamgam na gelatin o broth sa loob ng ilang gabi. At kung may maramdaman kayong pagkakaiba, ipasa ninyo ito. Dahil sa edad na ito, ang maliliit na pagsisikap ay nagdudulot ng malalim na gantimpala, lalo na kung nagmumula ito sa pag-aalaga, hindi sa pilitan. Paano uminom sa tamang paraan sa gabi? Upang hindi kayo magising para umihi. Maraming respetadong nakatatanda sa buong Pilipinas ang nag-aalala sa pag-inom ng anuman sa gabi, hindi dahil ayaw nilang manatiling malusog, kundi dahil natatakot silang magising ng paulit-ulit. Ito ay isang tahimik na stress sa napakaraming tahanan. Umiinom kayo ng isang maliit na tasa pagkatapos ng hapunan at natatagpuan pa rin ang sarili na naglalakad papuntang banyo ng 2:00 ng umaga. Sinusubukan ninyong pigilan ito o bawasan ng tuluyan ang lahat ng likido. Ngunit pagkatapos ay nanunuyo ang inyong lalamunan, mababaw ang inyong tulog at nanghihina ang inyong katawan sa umaga. Ngunit ang katotohanan ay hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang inyong iniinom.
Ito ay kung paano, kailan, at gaano karami ang tunay na gumagawa ng pagkakaiba. Ating pag-usapan ito ng magkakasama, ng dahan-dahan at praktikal upang ang inyong mga gabi ay maging mas tahimik. Hindi lamang sa isang araw, kundi sa maraming araw na darating. Una, magsimula tayo sa dami. Para sa karamihan ng mga senior, ang tamang dami ng likido bago matulog ay 100 hanggang 110 ml lamang, hindi nahihigit pa. Ito ay mas kaunti sa isang karaniwang baso, mga 2-3 lamang. Sapat na para maghatid ng sustansya at ginhawa sa inyong katawan, ngunit hindi gaanong karami na mapupuno ang pantog ng hindi kinakailangan. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na mas marami ay mas mabuti, ngunit sa gabi, ang mas marami ay nangangahulugan lamang ng mas maraming abala. Sunod, dapat nating pag-usapan ang tiempo. Huwag na huwag iinumin ang inyong inumin bago matulog habang nakahiga na sa kama o 5 minuto lamang bago matulog. Sa halip, inumin ito 10 hanggang 90 minuto bago kayo humiga. Nagbibigay ito sa inyong mga bato ng oras upang iproseso ang likido ng dahan-dahan. Pagkatapos ninyong ubusin ang inyong inumin, magsipilyo ng mahinahon at pagkatapos ay pumunta sa banyo sa huling pagkakataon bago patayin ang mga ilaw. Ang gawin na ito ay tumutulong na matiyak na ang inyong pantog ay walang laman hanggat maaari, na nagbibigay sa inyo ng mas magandang pagkakataon sa walang patid na pagtulog. Ngayon, narito ang isang maliit ngunit mahalagang trick. Pumili ng mga inuming malapot o siksik sa sustansya, hindi malabnaw. Ang maligamgam na almond milk, golden milk o bahagyang pinalapot na gelatin water ay mas mainam kaysa sa ordinaryong tubig o herbal tea. Ang mga inuming ito ay mas matagal na nananatili sa inyong mga tissue at kalamnan at hindi dumidiretso agad sa inyong pantog. Ginagawa nitong hydrated ang pakiramdam ng inyong katawan nang hindi lumilikha ng pressure sa pantog. Para sa mga diabetic o may mahinang panunaw, ang paraang ito ay lalong banayad at epektibo. Ang isa pang mabisang gawi ay ang pagsasanay sa orasan ng inyong pantog. Oo, ang inyong pantog, tulad ng inyong isip, ay maaaring sanayin. Pumili ng isang takdang oras tuwing gabi para sa inyong huling pagpunta sa banyo. Sabihin nating 9:30 o 10 ng gabi at pumunta sa parehong oras na iyon araw-araw. Kahit na hindi ninyo nararamdaman ang malakas na pagkaihi. Sa paglipas ng panahon, magsisimulang matutunan ng inyong katawan ang ritmong ito at ang inyong pagnanais na umihi ay aayon sa bagong routine. Ang maliit na pagsasanay na ito na inuulit araw-araw ay nakakatulong na mabawasan ang mga random na signal na gumagambala sa inyong pagtulog sa gabi. Tandaan din na dahan-dahang higupin ang inyong inumin, hindi lahat ng sabay-sabay. Uminom ng maliliit na higop sa loob ng 7 hanggang 15 minuto habang nakaupo ng mahinahon, humihinga ng dahan-dahan. Iwasang uminom ng nagmamadali habang nakatayo, nanonood ng TV o nababalisa. Nagbibigay ito sa inyong tiyan ng oras upang maabsorb ang likido ng payapa at pinipigilan ang inyong pantog na mabigla sa isang biglaang pag-inom. Panghuli at pinakamahalaga, maging mabait at pasensyoso sa inyong sariling katawan. Kung sumusubok kayo ng mga bagong inumin bago matulog tulad ng chamomile tea o maligamgam na gelatin, subukan lamang ang isang uri bawat linggo. Bigyan ang inyong sistema ng ilang gabi upang mag-adjust at pansinin kung paano nagbabago ang inyong pagtulog, ang inyong lakas, at maging
ang inyong mood sa umaga. Bawat tao ay magkakaiba. Ang gumagana para sa inyong kapitbahay o pinsan ay maaaring hindi pareho ang epekto sa inyo. Kaya dahan-dahan lang magmasid ng tahimik at magtiwala sa karunungan ng inyong katawan. Sinabi sa akin ng isang lola mula sa Pampanga na sinubukan niya ang golden milk sa loob ng 1 linggo at hindi ito gaanong nakatulong. Ngunit sa susunod na linggo, lumipat siya sa almond milk. At ang banayad na pagbabagong iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Natutulog na siya ngayon mula 3 ng gabi hanggang 8:30 ng umaga ng walang patid. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Kaya, mahal kong nakatatanda, ang inyong katawan ay hindi sira. Hinihiling lamang nito sa inyo na makinig ng mas maingat. Kapag uminom kayo ng mas kaunti sa tamang oras at sa tamang paraan, tutugon ang inyong katawan hindi ng ingay, kundi ng kapayapaan. Subukan ang gawaing ito ngayong gabi. Hayaan ang inyong inumin sa gabi na maging isang sandali ng pag-aalaga, hindi ng pag-aalala, at pagdating ng inyong umaga, naway magbukas ang inyong mga mata sa tahimik na liwanag at isang katawan na sa wakas ay nakaramdam ng pahinga. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Mang Lito mula sa Baguio, isang 72 taong gulang na retiradong bangkero na gumigising ng 3 o kahit 4 na beses tuwing gabi. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang ito ay dahil lamang sa kanyang edad, isang bagay na kailangan niyang tanggapin. Sinubukan niyang limitahan ang tubig, magpalit ng unan, kahit na matulog ng walang bentilador, ngunit walang nakatulong sa kanya na manatiling tulog. Pagkatapos, isang gabi matapos manood ng isang health video na ibinahagi ng kanyang pamangkin, nagpasya siyang subukan ang maligamgam na gelatin water bago matulog. Isang kutsarita lamang ng plain na gelatin na hinalo sa maligamgam na tubig. Ininom 45 minuto bago matulog. Iyon lang ang kanyang binago. Sa ikatlong gabi, may nakakagulat na nangyari. Natulog siya mula pool ng gabi hanggang 4 ng umaga nang hindi nagising ni isang beses. At nang magising siya, mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti, mas kalmado ang kanyang hininga, at mas alerto ang kanyang isip kaysa sa mga nakaraang taon. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko si Aling Susan mula sa Cebu. Palagi siyang may pananakit ng tuhod sa gabi at palaging malabo ang isip sa umaga kahit na pagkatapos ng 7 oras na pagkakahiga sa kama. Iminungkahi ng kanyang apo na subukan ang golden milk, luyang dilaw na may kurot ng paminta sa maligamgam na almond milk. Pagkatapos lamang ng 3 gabi, nagising siya na nagsasabing, "Hindi ko man lang naramdaman ang sakit kagabi at natapos ko ang aking mga panalangin sa umaga nang hindi nangangailangan ng pahinga." Ang mga ito ay hindi mga magic cure, kundi mga simple at tuloy-tuloy na gawi na isinasagawa ng may pasensya at pag-aalaga. Tulad ng napakagandang sinabi ni Mang Lito, isang maliit na baso lang, sa tamang oras, sa tamang paraan, at nagbago ang buong gabi ko. At marahil, mahal kong kaibigan, ang inyong gabi ay maaari ring magbago. Ang kailangan lang ay isang banayad na simula at ang paniniwala na naaalala pa rin ng inyong katawan kung paano magpahinga. Kaya mahal kong kaibigan, ngayong gabi ay napag-usapan natin ang isang bagay na napakasimple. Kung paano ang isang maliit na inumin na ininom sa tamang paraan ay maaaring dahan-dahang suportahan ang malalim at mahimbing na pagtulog pagkatapos ng edad na 60.
Hindi ito tungkol sa malalaking pagbabago o mga gamot, kundi tungkol sa pakikinig sa inyong katawan, pagbibigay dito ng init, at pagpili kung ano ang tunay na nakakatulong dito na magpahinga. Ang bawat tasa ay isang maliit na gawa ng pag-aalaga at naaalala ng inyong katawan ang pangangalagang iyon kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang malaking gawain, kundi isang koleksyon ng maliliit at maingat na pagpili araw-araw. Ang isang tasa ng tamang inumin sa gabi ay hindi lamang para sa pagtulog. Ito ay isang paalala na karapat-dapat kayong bigyan ng kapayapaan at ginhawa. Huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na pagbabago. Ngunit, mangyaring tandaan, kung mayroon kayong anumang partikular na kondisyong pangkalusugan tulad ng diabetes, mga problema sa bato, o issue sa blood pressure, laging kausapin muna ang inyong doktor. Ang mga tip na ito ay ibinabahagi para sa pangkalahatang kaalaman. Kung nahaharap kayo sa anumang hamon sa kalusugan, siguraduhing kumonsulta sa inyong doktor bago sumubok ng anumang bago. Ngayon, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Aling bahagi ng video ngayon ang pinakatumatak sa inyo? Ito ba ang golden milk o marahil ang almond milk? Kung may nakita kayong kapaki-pakinabang, pakitype pa po ang numerong 1 sa mga komento sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay hindi gaanong angkop para sa inyo ang video na ito, pakitype po ang 0 para malaman ko kung paano gagawing mas nakakatulong ang susunod para sa inyong mga pangangailangan. At kung gusto ninyo pa ng mga video na tulad nito, banayad, malinaw, at ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo, mangyaring mag-subscribe po sa channel, pindutin ang bell icon, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o sinuman sa inyong pamilya na maaaring nangangailangan ng mas mahimbing na pagtulog. Hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng kapayapaan, ginhawa, at isang gabing may tahimik na pamamahinga.